Pinagpaplanuhan nila na kuhain ka, pero hindi kasama si Nanay Isin. Ayaw ko nga niya siya lumayo sa akin eh. Ay kung gusto naman niya ata ng anak niya. Hindi mo nangyayari. Ito na nga kaya yung oras na maghihiwalay na ang mag-asawang si Tatay Doro at Nanay Isin. Maski mag-away kang mag-asawa pero hindi kang magkakahiwalay nun. Ano kaya ang magiging pasya ni Tatay Doro sa nabuong plano ng kanyang anak? Magandang hapon sa mga manonood natin. Ngayong araw po ay nagsubo kami na mag-scout ni Rans. Dito kami ngayon sa isang barangay dito sa labas ng Kapalonga. Kaso nga lang po talagang sobrang hirap kami na umikot. Hirap kami na maglibot kasi nga sobrang lakas talaga ng ulan. Walang tigil yung ulan. Halos 4 na araw na ito. Kaya nakapag-decision kami na siguro pupunta na lang muna tayo kay Tatay Doro para na sa ganun ay makamusta natin sila at may gusto tayong ipahatid din sa kanila na mensahe na kailangan natin ng sagot nila. Kaya samahan nyo kami sa biyahe na ito. Pagdating sa bahay magpapalit tayo ng motor kasi hindi kasya dun sa tulay. Papunta kay Tatay Doro ang 4 wheels. Kaya ayun, sobrang basa talaga kami ni Rans. Andito si Rans. Ayan, at si Commander ay nasa bahay naman. Kahit magkapote kasi sobrang lakas ng ulan, pasok din sa katawan kaya basa rin kami. Salamat na lang din kahit paano bawas bawas lamig kapag may kapote. Kaya tara, samahan nyo kami. Feel the rhythm, let it flow in the breeze where the palm trees grow. Sunshine. Sana tumigil na din tong ulan para na sa ganun pagpunta natin kina Tatay Doro mamaya hindi naman tayo mabasa na naman. Sama talaga ng panahon dito sa Kapalonga, maging sa Quezon, sobrang sama talaga ng panahon na yung dapat na mission namin sa Lucena ay hindi namin magawa-gawa dahil nga sa sobrang lakas ng pag-ulan. Matapos yung pagpunta namin ng Tagaytay, talagang kinabukasan dire-diretso ng ulan, hindi na kami makalabas. Gustuin mo namin mag-scout, hindi namin magawa kasi nga wala rin kaming may scout kapag ganoong kalakas ang ulan. Kaya nag-decide kami kagabi kahit sobrang lakas ng ulan, biyahe na lang kami pauwi dito. Sabi ko, babawi na lang tayo susunod kapag maganda na yung panahon. Good morning. Okay, at dito na tayo. Kung nga pala, kung bago ka pa lang po sa channel na ito ay pag-subscribe na at pag-suportahan nyo din yung Facebook page natin na Marcos TV channel. Road to 1 million followers na tayo doon. Kaya sana supportahan nyo din po. Nagkakayas kami. Nagkakayas kayo Kahit sama ng panahon, dire-diretso lang. Oo. Ganda naman. Ngayong araw, pagbisita natin dito kay Nanay Isin ay makita nyo napakadaming mga kinayasan ng gawaing walis. Nakailang walis na kayo, Nay? Siyam na? Wow, galing naman. Nakasyam na sila na walis. Yung nakaraan, magkano nyo nabenta? Kuwan ay nakabinta. Magkano ang isang peraso nyo binenta? Kuwan ay nasa 8 lang. Hindi nga, yung isang peraso, magkano ang benta nyo? Kuwan ay 30. 30. Oh, tama ba yun? Oh, tama lang yun. Sala ko 30. Wag lang kayo magpalugi, di ba? Sabi ko sa inyo, wag lang kayo magpalugi. 30. Ano pinagkaabalahan niyo po itong 3 araw halos o 4 na araw na hindi kami dito nakabisita? Ito lang talaga. Kumusta naman ang paggaganto po ninyo sa ano niyo? Hindi naman. Pag ganyan lang. Pagkakamaga, ngalay namin ito. Ganun. Kasi hanggang anong oras po ba kayo nagaganito? Kuminsan ay alas 4, kuminsan ay alas 5 na kami nakakatapos pag mayroong 5 palapa. Alas 5 ng hapon. Ganun. Baka naman nagkakayos na kayo, di pa kayo nagkikwentuhan. Sabi niyo, hindi kayo nagpapansinan minsan. Oo, Kuminsan. pag hindi itong trabaho ito, bagay ibang klase. Pero pag ito, nagkakakwentuhan naman kayo. Kala ko, pati ba naman magkaungungan na kayo dito, hindi pa rin kayo nag-uusap. Hindi man kami nag-aaral, paano man nangyari yun? Kaya nga, ay itong nakaraan na puro ulan talaga. Dito din ba? Sobrang ulan din ba? Lakas bagati naman na lang Grabe talaga. Kaya wala. Yung gusto namin talagang maglibot sa Lucena, hindi namin magawa. Wala, hindi kami pwede magpagsapalaran. Sobrang lakas talaga. Ang hangin pa, kalaway bagyo ay. Oo nga po. Pati sa Quezon, ilang araw po yun mula nung dumating kami talagang dire-diretso. Pinagbigyan lang kami sa Tagaytay isang gabi.
kinabukasan, dire-diretso na, wala na talagang tigil yung Wala nang pag-ulan. tigil ang ulan. Kaya nga po, Kamusta? Wala namang pumupunta sa inyo dito? Wala. Walang buhay bisita. Wala. Kamusta ka? Napunta pa kayo kay Ate Grace? Hindi. Bakit? Magkatalo nga kami dito na yung pag-vlog mo. O bakit hindi na kayo napunta? Hindi ako napunta nun, nagbuhat nun. Akala ko ba walang samaan ng loob? Hindi ako napunta na doon, nagbuhat nung... O umiiwas ka lang na Umiiwas lang ako sa baka makagawa Kuya ng Ingo, ano? nakausap ko. Isang bisis doon sa tinampo. Ano pong sabi sa inyo? Ang sabi ni Kuya Ingo ay tatagayin ko sana nga niya kayo. At yung gawaan niya ng sa kanaan niya yun. Ay grabe naman. Oran, supo ka daw. Kaya Grabe naman yun. Pati ba naman sariling tao, kaya nilang gawin yung ganung bagay? tatagayin ko nga sana niya kayo Ako nung ang mag-asawa. gusto ko, Kasi naipaliwanag naman ni Ate Grace baga Ay, na nagalit. Ano? Pero, totoo naman talaga na may hinihingi. Ano? Totoo Oo. naman talaga. Kasi, hiningi din kasi kay Rans yun ay same price kung ano yung sinabi mo, yun din yung hinihingi kay Rans. Kaya Oo. totoo talagang may hinihinging ganun. Si ate po talaga. Ay, ano lang siguro, kumbaga, hindi lang siguro alam nung asawa at saka ni Ate Grace. Oo, Ano? sabi ni Kuya Ingo, hindi ko alam yun na 500 ang hinihingi ni Puy sa iyo. Baligtad. Oo, So, hindi alam. yung babae ang humihingi sa inyo ng ganon. Oo, si ate Puy, hindi daw niya alam. Ay sabi ko, Kuya Ingo, wag ka na magalit. Siguro ganito, na binabase siguro ng asawang babae. Siyempre asawa yun ay binabase siguro yung pagod din o hirap ng asawa niya, Oo, no? Kaya oo. 500 yung hinihingi ng Oo, sabi ni babae. Kuya ang Ingo. timbangan lang yun ay nangunguna sa presyo ng Nung lalaki, nung totoong naghakot. Yun lang yun. Kaso nga, ganun talaga minsan ng babae. Ay di, Kasi isipin nila yung pagod ng asawa nila. hindi ang ginawa ko, sabi ni Duro, bayaran mo na niya isin, mas katatundaan si Kuya Ingo. Ay pagdating ko naman doon, wala si Kuya Ingo, nasa ulingan daw. Ay sabi ko, Ate Boy, balo mo nakin kunin kay Kuya Ingo yung pira na 300. Bayad doon sa kanan na yun, saka doon sa ligi. Ay ibigay mo muna kay Kuya Ingo. Ay nagkausap kami ng isang araw. Ang sabi ni Kuya Ingo, wala nang sa kanya binibigay si Ate Puy. Ay sabi ko, paano nakin yung 300 na hindi mo alam pala yun? Ibig sabihin pala, nung yung usap ninyo, binayaran mo na yun yung una. Oo. Tapos sinisingil ka ng 500 ng babae. Oo. Kumbaga nabayaran mo na yun doon sa babae, tapos wala siyang binigay doon sa lalaki. Wala. Ay sabi ko ayun kay ang Kuya Ingo, problema. sabihin mo natin Kuya Ingo kay Ate Puy, kunin mo yung pera. Sabi ko kay Kuya Ingo, naroon kay Ate Puy. Ayun lang ang Ate problema Puy. doon, siguro. Oo. Kasi kami naman, habang nakikipag-usap kasi kami sa tao, kumbaga parang sinisay ko na rin namin o tinatagpi-tagpi namin kung ano ba talaga yung, sino ba yung gisabi dito na totoo, sino ba yung hindi. At doon naman, sa pag-uusap na yun nung nakaraan, nakita ko naman na totoong may sinabi talagang 500 kay Nanay Isin. Kasi nga, nung tinanong ko din yung babae ay 'di ba medyo hindi na siya nakasagot doon sa sinabi kong sino ang nagbigay ng presyo. Ibig sabihin kayo ang nagbigay ng presyo. Ay sila Nanay Isin na nagbigay ng presyo. Hindi niya nasagot. Kaya alam kong sa kanila din ang galing yun. Kuya Ate Puy. Kaso nga lang hindi alam yun ni Ate Grace siguro. Kaya pinagtatanggol din niya kasi hindi niya alam na may ganun pala. Sabi ko nga ni Ate Puy, ba't nang sabi ka sa akin na 500 ang hinihingi mo? Oh, sinabi ko magalit na mag-interview ka sa akin. Pero kayo Nanay, Hindi nag-imik si Ate Puy. oo nga, nakita ko naman. Pero kayo, wala naman kayo sama ng loob. Baka naman may Wala tinatanim naman kayo. ako sama ng loob. Ako meron. Bakit? Ay, pinili kami rito ni Kuenggo. Hindi alam. Ibig sabihin mo, sumama yung loob mo kasi napagplanuhan pala kayong ganun. Kaya sabi ni Kuya Ingo, maiging nga niya at napindigan niya ako ni Larry. Kundi niya ako napindig ni Larry. At sabi ni Larry, masamaan niya yung tatay. Dahil anya, tatadoro ni Nana Isin ay senior citizen. Bawal anya ninyong tagayin yan, kulong kayo dyan. Yun lang sabi ni Larry. Kahit hindi senyor, basta nakadisgrasya ka ng tao, may posibilidad na makulong ka talaga. Kasi, ganito ang katiran ko. Pamamahay mo ito, pero kami nakatira na ano ko. Sila ang bahay nila nandoon. Pag siya na disgrasya ko, wala akong panakutan. Kasi trespassing yun Oh. ay siya ang pumasok sa Yun ang bakuran nasa eh. ulo ko eh. Tama yun, tama naman yun. Okay. So, Kaya sabi ano na ni natin yan, Kuya- kumbaga, yan na natin, basta, natanong ko lang sa inyo kasi, yun nga, baka naisip ko, after siguro ng interview na yun, baka hindi na kayo magkasundo,
Baka sinabi nyo lang sa akin sa harap ko na Nagkaimikan okay kami, kayo. Kuya Ingo. Pero nagkakaimikan naman pala. Kami ni Kuya Ingo, may riin. Kundi itong atin ay usapan lang na natural. Wala na, parang yung bagang Parang nabanggit lang. nakasingaw lang kung sa bao. Kumbaga basta mailabas lang. Tama yun. Kasi mahirap naman kung kikimkimin mo. Maigi Ay, tinan mo mailabas yun, mo sabi na. dito ni Chris na mga taga-Mactang ay napunta rito linggo-linggo. Kala mo pumunta ako doon. Nag-usap nga ako doon kay Ate Pilipina. Ay wala yung si Ate Pilipina, yung anak lang nandun. Sabi ko, Nini, pakisabihin mo naman kay Ate Pilipina kung pwede makitirik ng bahay lang. Hindi ko naman sabi ko, aabiin yung lupa ninyo, sabihin mo kay Ate Pilipina. Sabi naman ng anak ko, may ama niya na naisin, tatanungin ko si nanay. Hindi pa ako nakakapunta roon. Ay nagdiretso ako doon. Ay nagalit ang mga pamangking kong dalawa, pati yung pinsan kong mag-asawa. Bakit? Nagalit sa akin, bakit naman niya Ate Isin sasabihin man niya na ang mga anak ko nangungutang sa iyo? Ay sabi ko, hindi ako nagsalita noon. Sabi ko ganun. Ang nagsalita noon si Grace na linggo-linggo napunta rito. Tingnan mo natin diyan sa Facebook. Sabi ko kay Ingkang. Ay di tiningnan ni Ingkang ay nagnaring nila salita ni Grace na mga taga-Mactang. Ay di nagalit lalong maigi si Ingkang. Totoo pala niya yung sabi mo na naisin na si Grace ang nagsalita sa iyo na napunta sa bahay kayo kami sa inyo. Sabi ganun. Nabintangan pa niya akong linggo-linggo nangungutang. Ang totoo pala yung sabi mo na naisin. Yun nilang buksan yung Facebook. Pero ibig sabihin, nagpunta lang sila dito, kumbaga isang beses lang naman. Isang beses lang. Nung bagang sinabi ko sa iyo 500 na kinuha, ay siningil ko naman na yun. Yun. Yun lang nun. Na nangutang na inatid ako rito. Hindi pa Yun. ito. Pagbuhat nun, hindi na nangutang yun. Hindi na nagpunta rito yun. Hindi nakabigay. Okay, sige, ganito na lang, Nay. Hanap po natin yan kasi baka lalo kayong hindi magkasundo-sundo dahil lang sa vlog natin, ha? Ayaw ko naman na ng dahilan sa video namin, magkaroon kayo ng lalong hindi pagkasundo-sundo. Naungkat ko lang yun. Hayaan nyo na po sila. Basta ganito na lang. Kung ano yung sa tingin yung hindi kayo mai-stress na mag-asawa dahil kayo matatanda na, dun tayo, ha? Tatay. Kaya lang, naungkat ko rin yun sa pangangkin. Yung nakaraan naman, pinagbigyan ko lang po sila na magpunta dito para na sa ganun, marinig din yung side nila. Yun lang naman. Kumbaga, ayaw ko lang masabihan na kayo lang daw yung pinapanigan ko. Ganyan, ayaw daw na marinig man lang yung side nila. Kaya pinagbigyan ko na lang, ha? Pero since kayo po ay matatanda na, iwas na tayo dapat sa ganun, ha? Hayaan nyo na po. Basta tapos na tayo doon. Tapos na. Sa ano na Kaya yun. lang, ayun ako. Malayan ko pala, patay na ako. Hindi ako nag-alam. Kasi baka pinuntahan ka dito. Ay, mapunta nga talaga dito, kundi naaawat ng mga anak. Napintay si Larry kay Isin ay. Ay, ako hindi ko man alam kung anong nangyari doon. Palaging narito lang ko sa bahay nito. Ang pala, pupuntahan kami. Ayun nga rin ang sabi sa akin ni Kuya Ingo, kundi niya ako napinding nung anak ko ay talagang, ay, awang ko niya Isin. Sabi nga. Tatay, may tatanong po niya, sabihin pala ako sa iyo, kaya rin kami nagpunta dito. Sino nga yung anak mo nasa Laguna? Istilita. Babae. Okay. Yung lalaki? Si Pedro ni Ilori. Tatlo sila. So, ganito mga bayan. Kasi, kagabi tatay ay nag-message sa akin yung isa sa anak mo. Hindi ko, iba kasi yung pangalan, Rambul ay. Pero sinasabi niya na, anak mo daw siya. At napagdesisyonan daw sana nila na gusto ko daw sana nilang kuwain. Ano po ba ang kayo ba yung nag-uusap ng mga anak mo? Hindi. Ito ang palagi nakakausap at napunta siya din sa mga mayroong Cellphone. Oo. Ako hindi man ako napunta sa mga bahay-bahay. Bakit po nagdesisyon ng anak ninyo na kuwain kayo, tay? Kayo ba yung may napag-usapan? Dati? Nang umalis kami doon sa kanila, dati na akong may sakit. Kinagat ako doon ng pusa nila. Kaya nga alam nila. Alam nila na may nararamdaman ka, ibig sabihin. Bakit gusto ko nilang kuwain? Bakit po? Anong kayang dahilan? Ewan ko, baka ang isip nila, baka akong mamatay dito. Ano po ba kayo, tay? Ganito kasi sabi ko hindi ako magdedesisyon. Kasi
Pinapadaan lang niya sa akin at hindi nga daw kayo makausap. Paano daw kayo makausap? So, sabi ko, papahatid ko na lang kung ano yung gusto ninyong sabihin. Sabihin niyo sa akin, papahatid ko kay Tatay Doro. At ayun nga, sabi nila na plano daw sana nila, pinagpaplanuhan nila na kuwain ka, pero hindi kasama si Nanay Isin. Paano yun? Hindi mangyayari yun. Hindi parang kuwan ang gusto nilang sabihin, magkakahiwalay kami. Hindi mangyayari yun. Maski mag-away kang mag-asawa pero hindi kami magkakahiwalay yun. Doon, sa kanila, bayan yun. Pero hindi lamang ako natuwa doon sa kanila. Mas gusto pupasa gubat. Tay, ganito. Para hindi na ako mag-message, sabihin mo na lang po sa video kasi napapanood naman nila. Sabihin mo na lang po, ano ba yung decision ninyo? Magbisita na lang sila sa akin. Magpunta sila dito, pumpatay na ako. Ako yun ang gusto nila. At huwag nilang isipin na mapunta sila rito. Kukunin ako nila. Hindi ako nasama. Ayoko tumira doon. Una-una, ang anak ko babae. Hindi ko man anak ang lalaki. Anong malay ko kung ang iniisip doon pag ako'y natagalan doon? Kung ako pag-isipan, pero sa isipan nila. Ako naman, hindi man, ano ba yun? Ang salita ng tao, malalaman mo. Hindi. Kasi iyan, sila, hindi sa kakaunan, hindi sa akin naglaki. Ibig sabihin tayo, sa madaling salita, hindi sa'yo nasanay. Yan ay maliit pa yan. Sila ay ninakaw ng kapatid ng ating Kasi asawa. yung nakwenta mo sa amin dati. Doon nila sa Manila. Ikaw naman, Nanay Isin, anong masasabi mo dun sa desisyon ng mga anak na yun? Ewan ko sa asawa ko dahil hindi naman ako makakapag-desisyon dahil siya ay sa kanyang anak yun. Hindi ako makapag-desisyon na. O doon ka tumira. Ay nasa kanya yun. Pero halimbawa na lang sa tanong ko ngayon kay Tatay Doro, ang isinagot niya Sige, anong mararamdaman mo? Ewan ko na lang, hindi ko alam sa kanya. Hindi, ikaw nga, anong mararamdaman mo kung ang isinagot pa Parang sa akin ni Tatay Doro ay Ayaw sige? ko nga ni siya lumayo sa akin eh. Ay kung gusto naman niya tanong anak niya, ay ayaw din naman niya. Hindi walang magagawa kung ayaw niya. Oo. Kasi kayo ang masusunod sa kayo ang may desisyon sa buhay po ninyo. Ay ano? Malaki na ang pinapunahan namin ito. Matantang taon na. Hindi na biro hindi na pwedeng ganun-ganun na lang maghihiwalay pa. 1997 pa kami nagkuhan. Nagsimula May yun. magkakuhan. Mayo Pita City. Tinandaan ko yun. Kasi nga kagabi nung nag-message yung anak mo, hindi ko alam isasagot ko. Kasi kung ako rin ang tatanungin, sasabihin ko lang din naman sa kanya, isa lang din ka para sa sinabi mo na wag nang ihiwalay si Tatay Doro sa iyo. Kasi di ba sabi ko nga, wag na kayo maghiwalay at matatanda na kayo. O, yun din nasasagubihin ko sa kanya, kaya hindi na lang ako nagsagot. Ang sabi ko na lang, o sige, bukas pupunta ako doon kay na Tatay Doro. Kadarating lang namin nga dito sa Kapalongga. Sasabihin ko yung sinabi mo at pakinggan mo na lang kung ano sasabihin ng tatay mo. Buhat nang akong magkasakit. Ito ang nagsilbi sa akin. Walang anak, walang anak na nakatulong sa amin. Ito ang nagkuhan. Lahat. Paano kung tira ko sa kanila. Doon pati. Nasubukan ko doon sa mga anak ko. Wala kaming kinto-kinto. Kumakain, makain. Puro panood ako sa TV nila. Patapos, may gitara ako. Tug-tug-tug. Wala, hindi man ako natuwa. Kumbaga hindi kayo nag-uusap-usap, hindi kayo nagkikwentuhan man lang ng mga anak mo. Walang ganun. Kasi nga, Bihira. hindi sa'yo lumaki Bihira. Bihira sila mag-istorya. Ayun lang yung mahirap dito mga bayan kasi hindi na sanay yung mga anak niya din pala kay Tatay Doro at hindi rin sanay siguro si Tatay Doro. Ayun, ang desisyon ni Tatay Doro ay
tinanggihan niya yung alok. Sa madaling salita, tinatanggihan mo yung anak ng anak mo. Huwag na nila kung kunin dito. Nagbisita na lang sila. Magbisita lang sa Kung gusto nila. Kung hindi sila nagbisita, bahala sila. gusto nila. Ikaw po ba nanaisin, nakausap mo na yung mga anak niya dati? Nakaharap mo na ba? Kinukumusta naman niya. Nagpunta yan sa amin noon. Unang-una. Nagbisita. Nagbisita yan nung una. Na hindi pa ninyo kami nablablab. Okay, binisita kayo. Nagbisita yan sa amin. Si Pedro, si Lourdes, si Estelita. Silang tatlong magkapatid. Anak niya. Lahat. Sabay-sabay sila nagbisita. Sila lahat. Tapos, Pagkan yun, hindi na ito nagbisita. Sabi ko, nung makausap ko, anya Pia, bibisita na lang anya kami sa inyo kung gusto pag may pera kami. Pag wala kang pera, di kami kakabisita. Nasa sa inyo, sabi ko yun. Huwag mo lang anya si Papa ang pabayaan. Yun, kami ang bilin niya. Alagaan si Papa, ganun na. kayo po ba ay napapadalhan ng mga anak ni Tatay Doro? Isang bisis. Yung lalaking panganay. Noong nagbisita dito, isang beses lang. Si Lourdes, nakapagpadala sa amin. Alam mo noon. yan, tatlong magkapatid. Yan tatlong iyan, ang ina nila ay hindi Pisan. Dalawa ang ina niyan sa tatlong yan. Magkapatid. Dalawa doon ang magkapatid, tapos isa, ibang nanay. O tapos, Siguro nag-edad pala ang ng 2 taon yan na istilita sa si Pedro. Si Pedro naman siguro mahigit 1 taon. pero ibig sabihin, close naman yung mga anak po ninyo. Close naman silang tatlo na magkakapatid, kahit na may magkaiba ng nanay. Magkasundo sila, kapatid. Magkasundo naman. Ang mga anak niya na nagtawag sa inyo ay mabait naman sila sa atin. Mabait naman. Siguro ang concern lang din nila, gusto nilang maalagaan si Tatay Doro. Kaso nga lang siguro, hindi nila kaya kung dalawa kayo. Kaya siguro ganun ang nasabi nila. Ano? Kung baka naman... Siguro lang. Oo, kasi hindi yata nila kaya din. Baka simple lang din ang buhay nila. Ano ba ang buhay nila dun, Tay? Nang tricycle. Tricycle, 2 ang motor nila. Tricycle. 2 tricycle na pinapasada. Yung anak niya may asawa at saka yung tatay niya. Okay. So, siguro, yun lang din ang concern ng mga anak. Gusto din nila ang makabawi-bawi sa tatay nila hanggat na nandiyan pa. Kaso nga lang, hindi pala komportable si Tatay Doro doon sa tirahan na yun. Mas gusto niya dito, sa probinsya. Naglaki na ako sa sudad lang. Naglaki ako sa sudad. Nag-school ako sa Cebu. City yun. Ilang bayan yan? 35 sa Cebu. Ang naman 34. Pero, Tatay, tatanungin kita. Di ba, sabi mo, nagtira ka na din sa syudad. Oh, Alin na mas gusto mo, sa syudad o sa probinsya? probinsya. Probinsya. Kahit nung bata-bata ka pa, talagang probinsya. Kasi baka mamaya dahil lang maedad na tayo, kaya gusto natin sa probinsya na lang. Kahit nung bata-bata ka, probinsya talaga. Oh, inanak ako sa bubot ay sanay ako sa mga ganyan-ganyan. Kumbaga, kami din, Nagsalinang. kami din, Tatay, kahit kami, kung tatanungin kami, sa syudad ba o sa probinsya, probinsya rin ang pipiliin namin. Kasi alam naman natin lahat, Tatay, sa syudad kung gaano ka polluted, di ba? Hindi lang yun. Kagulo. Halimbawa, asinsadong buhay mo. Mayroon magsalakat doon na tao, patay na lang kayo at kukunin yung... O, kasi sa hirap din, marami din naghihirap. Kumbaga, mas marami doon ang nakakagawa ng hindi maganda. Ano, Tay, sa madaling salita. Pagdating ka, ibibigay mo siyempre ang kwarta mo at takot ka. Oh, na baka masaktan kayo. Tama nga naman. Grabe, sobrang ano na naman ang ulan. Oh, hindi namin alam kung paano kami nito lilibot ni Rans. Pero bala na, may mga kapote naman kami. Ay, saan pa kayo galing? Oh, galing po kami tayo ng Candelaria. Kasi anniversary namin ni Commander noong isang araw ng kasal. Second anniversary namin, nagpunta kami Tagaytay. Isa 10 yata ngayon? Kung 10 po ngayon, 10. O, anniversary namin nung 6. It's a size. Oo, kaso nga lang ay kumbaga, ang purpose namin sa Quezon ay mag-mission din sana sa Lucena, maghanap ng pwede matulungan. Kaso nga ganito yung panahon. Mas malakas pa dito doon, talagang hangin, ulan. Kaya di namin nagawa. Nalakas dito na hina. Pero ito, tinan nyo, oh, grabe. Yan. Mabaliktad na naman yung pag ganyan Pag na. may ulan na yan, lalong nalakas. Grabe ang panahon dito, mga kabayan.
Kamusta ang mga alaga po ninyo, mga iba ko? Kamusta? Ay, mabuti naman. May sisiw na naman yung isa. Yung naglilimlim doon sa kusina. Itong aso namin, pag wala kayo, inaalpasan namin. Pag nadating kayo, ay yung huli Ano namin. lang inaano? Ay, paano? Kung tumae dyan. Mahirap na. Kaya alpa sila. Pag tatay, punta dyan sa ibaba. Tinan mo yung isa. Hindi ba ito, kinukupkut ang pamintong yan. Nalabas nila. Ito, aso nyo rin ba ito? Ay, kay bumog yan. Binigay sa amin yan. Oo, ito pala yung sinasabi ni Tatay Binay, binigay sa inyo. Oo, yan. Kaya baga hindi kayo na ano. Ang ganda ng tawag ni Tatay Duro kay Tatay Binay. Hindi na yun bingi ngayon kasi may panlagay na siya sa tenga. Ay, kung mawala yun. Yun lang. Oo nga naman. Ang tawag namin dyan ay si Brownie. Noong una, ang halaga niyan ay 500 lang yan. Ang pangalan niya na isa in English ay, Hearing aid. oo, Pero ngayon ano na, ang mamahal na. Pag bumili ka ng medyo mura-mura, hindi naman marinig ng ayos siguro. pagwari ko parang bulan data. Halimbawa, nagsalita ka, makarinig ka nagsalita doon sa malayo, narinig mo, ay parang... Magulo. Oo, parang istasyon ng radyo, may insect. Mas mainam pa rin talaga yung yung natural na pandinig, tatay. Okay. So dito mga kabayan ay nakakalungkot mang isipin pero ayun nga hanggang sa ngayon ay hindi pa din makapunta talaga dito yung karpentero dahil nga sa ang laki pala ng salanta sa bahay nila. Talagang as in giba talaga yung bahay niya kaya hanggang sa ngayon nire-repair niya at syempre may mga anak din inuuna niya siguro para na sa ganun may masilungan sila na maayos kaya kahit pakiusapan ko na baka saglitin dito pwede ay talagang hindi siya makauo kasi nga ang dami pa ding trabaho dun sa kanila kaya ewan ko nagtatry kaming kumausap ng iba lahat din naman halos may trabaho tapos ito pa ganito pa yung panahon gustong gusto ko na sana talaga kasi ditong maipagawa sana itong hagdan nila tapos nga itong pintuan tapos papadamay ko sana ng kulungan si Tatay Doro doon ng mga manok-manok niya o gusto mo ba tatay lagyan natin ng kulungan yung mga manok mo o mas okay sa yung ganyan lang sila kulungan ano mas gusto mo kasi kawakawayan lang naman yun wala namang problema dun Ang alam kong kinukulong yung marami. kapag ganito ba okay lang na nakaganyan Oo. okay sige at yun lang naman yung isa din sa purpose natin kung bakit tayo bumisita dito kay Tatay Dorot kinanaisin Tatatlo lang Para- yan nakaalpas. ha? Tatatlo yan nakaalpas yan. Tatatlo na lang nasan yung iba? Ayun, nakaupo dyan. Nakaupo Okay doon. kala ko tatatlo na lang yung natira ang dami-dami niyan Kalpas. okay at naibigay naman ni Tatay Doro kung ano yung decision niya wag na lang po nating sigurong pilitin bilang sa mga anak naiintindihan naman namin na concern kayo sa inyong ama na makabawi kayo siguro at kumbaga makasama nyo rin, makabanding kaso nga lang, kaya na lang siguro natin kasi masaya sila na magkasama sabi ng Tatay Doro kahit na nag-aaway sila hindi nila naisipan minsan na maghihiwalay sila kaya kumbaga hindi na nila gugustuhin na maghiwalay sila kung minsan sumagi siguro sa isip nila kagaya na banggit nila noong nakaraan na maghihiwalay daw sila dala din siguro lang ng sobrang stress na sa mga nangyayari pero sabi ko nga since matatanda na sila iiwas na po sana natin sila sa mga pwedeng ika-stress sila nanay tatay ha okay ba yun? Iwasan na natin yung pwede magpa-stress sa atin ha Okay. at matatandaan na po tayo ay ha kapag gumanda ang panahon labas tayo gusto nyo? Saan? Yan kahit saan dyan sa basa makakain tayo sa pwedeng kainan natin Oh, wag na. Malam. Salamat lang. bakit? Ayun, lalabas tayo, agum. Sisaraduhan tayo dito. Sama Magdidate tayo. kayong dalawa Sama tayo sa kanila. Anong gagawin natin dun? Makain. kakain kayo bili kayo ng damit Doon sa labas tayo. pag gumanda itong panahon Pagiging ng panahon. Ha? ayaw mo naman tanggapin yung mga damit kong ibibigay sa'yo di bili na lang kayo Lalabas tayo. Sirtado ko pati ang laki nun para akong linawin ng higan. ayaw ni tatay yung mga damit ko daw ay na sabi ko ay may mga damit pa ako din ibigay ko sa kanya Malaki yun. hindi magbili na lang kayo ha Lalabas para na sapat sa tayo. iyo pag gumanda itong panahon ha tatay
Okay, sige. At nga pala, update ko din noong nakaraan na dapat nung Saturday na yung dala natin kina Jojo Tarling, kaso nga lang, limot talaga namin na mag-anniversary pala kami ni Commander. Siyempre, hindi ko naman pwedeng palampasin yun kasi talagang kailangan namin kahit pa paano i-celebrate din yun kasi importante sa amin yung araw na yun. Mahalaga sa amin. Iwan ko sa iba. Iwan ko sa iba kung importante sa inyo yun. Pero sa amin, importante ni Commander yun. Kaya, kung di naunawaan ng iba... Hindi ko nga natandaan yung kasal namin mag-asawa ko. Hindi mo natanda. Hindi ko natandaan. So, kung di naunawaan ng iba kung bakit daw kami umalis na may promise kami Saturday, sa totoo lang, bago pa lang kami umalis, di ba Ran, sinahanap ko na yung Facebook ulit ni Joy para lang masabihan ko po, Friday pa lang yon na nasabihan ko sana na makikiusap na lang ako dun sa Steam na baka po pwedeng anytime pwede ko kayong dalahin. Makikiusap na lang ako para na sa ganun ay baka magantay sila ng Saturday. Kaso kahit anong hanap ko, hindi ko na mahanap yung Facebook ni Joy, di ko alam kung bakit. Tapos pinapakunta ko din sana kay Commander sina Kagawad ba yung kapitan? Sina Kagawad na naglapit sa kanila, hindi na din mahanap ni Commander yung number kasi hindi nakasave, number lang. Kaya hindi ko alam kung paano ko sila i-message nung araw na yun. Kaya namang problema ako nung dumating yung Saturday. Sabi ko baka magantay si na Joy. Kasi ang usap namin kapag uminit, darating kami, kapag umulan, hindi. Eh sabi ko kapag uminit, sigurado mag-aantay sila sa atin. Kaya nakiusap na lang ako doon sa Steambot na baka po pwedeng anytime. Kaya anytime, pwede na nating dalhin yung magkapatid doon. Kaya, Nay, bukas kung gumanda ang panahon, unahin ko lang yung dadaling ko sa Dait, ha? Tapos, kung makarating kami na maaga, labas tayo. Ha? Okay, sige po. At para na sa ganun ay hindi natin kailangan mag-antay ng Saturday. Anytime pwede natin silang dalahin. Nakiusap naman tayo. Anytime pwede natin silang dalahin. Para na sa ganun ay... Ang tagal kasi kung every Saturday lang natin aantayin. Paano kung every Saturday uulan? Hindi natin alam yung panahon. Paano kung nung Martes maganda yung panahon kaso Saturday lang pwede. Kaya nakiusap tayo na baka pwedeng anytime. So anytime pwede naman. Kaya bukas gumanda lang tong panahon. Diretso na agad kami doon. Hindi ko na sila may message siguro. Basta punta na lang kami doon ni Rans. Tapos diretso na lang kami doon. Okay. At yun, maraming salamat din kay Ninang Adelina na nagbigay nga pala sa amin ng gift nung anniversary namin. Thank you po. Sa lahat ng bumati, maraming salamat po sa inyo lahat.